Gusto mo kumain dyan, marami pa tayong gagawin. Hoy, mga bakal yan. Pupunta pa tayo sa palayan para magtanim ng mga palay. Diyos mio, bilisan mo nga, tulungan mo ako dun mag-guys ng mga riton at mga bakal. Bilisan mo. Bakal. Ma, ako na po. Iho, namumulan na ang mukha ng iyong ama sa galit. Ako na. Hoy, tara nga dito. Oh, nandito na pala paborito na lahat eh. Kamusta iyo? Ayos lang po sir. Kayo po ba? Ayos na ayos. Dahil nandito na paborito na lahat. O siya, magtrabaho na kayo. Puro kayo iho. Pinupuri niyan, wala namang mararating sa kasiyan. Tignan nyo nga yung tatay niyan. Sa bukid lang nagtatrabaho. Wala, baka maging gobernador-general yan ang Pilipinas ay naanak manang. Saka, sobrang sipag at talino ng bata na yan. Hindi walang marating yan. Yan tayo eh. Mamimili na lang kayo ng mamumuno sa mahirap pa. Kaya hindi ulan ng Pilipinas sa inyo. Ilan nyo na yan, mga kasama. May kailangan pa tayong gawin. Tay. Oh, Inayos lang po sana akong itanong. bilisan mo, ito may gagawin pa. Bakit po ganun magsalita si Manong Ernesto? Hindi niya po ba alam na naiintindihan ko yung mga sinasabi niya? Tsaka ano po yung yung sinasabi ni Manong Ilo? Mukha pong maganda tayo, gusto ko pong sumali. Ay no, anak, huwag mo na isipin yung pinag-uusapan nila. Liga na, tulungan mo na lang ako dito. Bilisan mo. Okay. Inay, ano pong ulam? O, kumain na kayo. May pritong isda dyan, huli ni Mang Ilo. Inay, may sinabi po sa akin si Manong Ilo. Pwede raw po tumakbo bilang isang gobernador federal. Yung Manong Ilo na yan sa oras na makanta ko yung pagbubukan, sasampalin ko yan. Kapag tumakbo po ako, liligtas ko po ang mga tao sa kahirapan. Hindi! Kung nagtatakbo sa pamilyang to, huwag ka rin maniwala sa mga sabi-sabi. Oo, alam ko matalino ka anak, pero hindi para sa pamumuno. Bilisan mo kumain dyan, marami pa tayong gagawin bukas para makatulog ka na rin. Mag-aayos pa tayo bukas sa buhay. Bilisan mo! Naniniwala akong higit pa sa gobernador na ang makakamit mo, anak. Nay. Tahan na, wag ka nang umiyak at patuloy kang mangarap. Ayaw ko na si David! Ingat ka, anak. Para sa pangarap. Sa bayan. Totoo mo ba? Yung mga sabi-sabi, pinigyan ka rin malaking pabuhay ng mga hapon? Tama ka dyan. Halos 100,000 piso na tanggap kong mabuya sa mga hapon. Wow! Sobrang laki yung salapi!
Bakit oo kayo pinagalang ng anak ni Babuya? Batang yan, madami sa ano. Ngunit, gagawin ako dahil malaman ko na nangyari. Tayo ng Ano ang sinasabi mo? ganito kasi yung bata. Naglingkod ako sa ilalim ni Colonel Frank Merlin. Kung di mo siya kilala, siya ay isang Amerikanong general na kinikilala bilang isang commander ng Merlin Marauders. Noong ikalawang pandaigdigan digmaan, ginamit ko ang pangalang alias Chow bilang isang opisyal ng supply. Pero, anong nangyari? May masama po bang nangyari pagkatapos nun? Wala nangyaring masama, pero kalaunan ay naging commander ako ng 10,000 guerrilla sa Zambales. Hi! Akala ko ay may nangyari ng masama. Hindi po ba matatapos ang gera? Ay, hindi po ba nananahimik? Kundi ay pumasok pa kayo sa politika. Tama ho ba? Ang dami mo naman atang alam tungkol sa akin bata, pero tama ka. Una akong nahalal bilang kongrehista, pero hindi yan naging sapat para sa akin. Kaya tinanggap ko ang alok bilang maging talito na pambansang litalisa. Kung ganun po ay, paano nilabanan ng mga kapagbalahap? Hindi po ba malakang sila? May suporta rin sa masa. Alam mo bata, sa isang syudad, hindi sapat ang bala para ipanalo ang puso ng bayan. Yan ang yun tatandaan. Kailangan mo ito gamitan ng reforma, lupa para sa magsasaka, edukasyon para sa lahat, at pagkipag-unayan sa mga katutubo. Dahil sa halip na labanan namin sila, inapitan namin sila kung tayo papunta at doon kami nagwagin. Grabe! Nakakalain na lang po ang mga kasalanan niloon. Makakatawad ang mga kalalitan. Ngunit, sobrang galing at tapang. Sabihin ko sa kanila, ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa dami ng kalabang natalo, kundi sa bilang ng taong pinaglaban, ginahal, niyakap ang tagumpay. Tanda mo yan, pagkat yan din ang gusto kong sabihin mo sa mga susunod na henerasyon. Napakaganda! Maraming salamat sa pagsagot sa aking mga tanong. Natandaan ko ang araw na to. Paalam! At tayo magkita po tayo muli! Paalam bata, mag-iingat ka! Ngunit, maaari mong basahin ang mga tao. Noong sinunog ng mga Hapones ang amin ngayon, hindi ka lang lumaban. Ibinigay mo ang iyong huling lata ng bigas sa mga ulila. Yun ang mahalaga. Ang mga politiko sa Maynila, nag-uusap na sila na sana buhay ka sa mga pinagdaraanan ng mga tao. Ang mga magsasaka, mangingisda, na ibobote nila para sa iyo. Paano kung magulo ako? Kung ganun, ay guguluhin ka namin. Ngunit, hindi mo gagawin. Dinala mo kami sa gubat. Maaari mo kaming pamunuan sa kongreso. Nice na! Mangongolekta na kami ng mga papeles bukas. Nakasakay na ang mga pinuno ng baryo. Sige, pero kung manalo ako, wala nang sikreto. Magtatrabaho tayo para sa mga tao, hindi sa mga mayayaman. Tulungan ng mga kinatawan at sa lalaki magpaparinig sa kanila. Salamat mga kaibigan. Everywhere that you would look was a dandy or a crook. Narito na ang inaasahan, minamahal, ang tinik ng basa, ang kaibigan ng lahat. Parang nandiyan siya. Diyan na nga. Diyan na siya! Inukuha naman natin! Mga kababayan, may isa rin sa tao, guys. Lumaki ako na nagigipag sa akin kaya't alam ko ang inyong dinaranas ng hirap. Noong ako'y bata, natutunan ko kung paano pahalaan ang kasipatan,
pagmamalisa sa kapwa. Kaya't nandito ako sa inyong harapan. Dala-dala ang pangakong hindi kayo bibigyan. At tandaan ninyo, ang gobyerno ay para sa tao, hindi para sa ilan. Naniniwala ako na nakulang sa buhay na magkaroon dapat ng singit ng batas. Mga kababayan, narito ang huling resulta sa iba't ibang probinsya na patuloy na dumarating. At mukhang hindi na mapipigilan ang pag-akyat ng kanyang posisyon sa ating bansa. Isang landslide victory para sa mambo ng masa. Mga minamahal ko sa buhay, mga kasama ko sa laban, maraming salamat sa inyong tiwala. Naniniwala ko na ang gobyerno nagsisimula sa ibaba at pataas. Ang gobyerno ay umiiral para sa kapakanan ng masa ng bansa. Ang tagumpay ay hindi para sa akin lamang, kundi tagumpay ng bawat Pilipino na nais ng tunay na tagumpay. Isang napakalungkot na araw para sa ang ating Pangulong Ramon Magsaysay na nagbigay ng pag-asa sa bawat Pilipino ay pumanaw sa isang atin. Matapos ang halos 4 na taon ng kanyang panunungkulan kung saan pinakita niya ang tunay na salita sa bayan. Ang kanyang igasiya ng katapatan, pagiging simple at pagmamahal sa masa ay mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Tunay na tagumpay, hindi ito nasusukat sa dami ng kalabang natalo, kundi sa bilang ng taong pinaglaban, minahal at niyakap ang kapayapaan.